Good morning mga Lodi. Ngayon pag-usapan natin ang Pi Network. Matagal-tagal na din di ako nag-upload ng videos. So, check natin. Bago natin check yung mga balita, yung mga transaction na nangyari dito sa Pi Network, i-check muna natin kasi may nagtatanong sa akin about dito sa lock na nagpapakita dito. So, ito yung sa akin. Ito pa lang yung available sa wallet ko pero hindi ko pa siya pwede magastos. Okay? Kasi nakalock siya. Nakalock yan kailan? Hanggang sa 2025. So, nakadepende sa'yo kung anong isinet mo dun sa lock-up period mo. So, dito sa lock-up settings mo, makita mo sa akin, 100% nakalock talaga siya. Tapos, 3 years. So, sa 2025 ko pa siya pwedeng magamit. Kaya kahit available siya dito sa Pi Mainnet, hindi siya pwedeng pumasok dito sa available balance ko kasi nga, nakalock siya at magiging available lang yan sa 2025 ng May 30. And may mga iba na available next week kasi nakadepende dun sa lock-up period nila or dun sa lock-up setup nila. So, may pupunta tayo dito sa mga balita. So, may mga tatanong sa akin about dito sa ano ba yung global consensus ng Pi Network. May mga iba na nag-set ng napakataas na price. Okay, may mga iba din na sakto lang. Okay, pero ang global consensus kasi ay ang community lang kasi ang nagdikta dyan. Katulad dun sa China, yung sila ata yung pinakamataas. Pero ang gusto lang ng team or core team is yung merong mga transaction na mangyari dito sa enclosed mainnet. Okay? So dapat nating maintindihan kasi may mga nagtatanong din kailan ko ma-convert ito into peso or dollar. Hindi pa siya pwedeng ma-convert. Okay? Ang pwede mo lang gawin is mag-barter ka. Ibig sabihin, makipagpalit ka. Palit mo yung Pi mo sa goods and services na offer ng mga ibang pioneers. So ngayon, dito tayo papasok sa kung yung sinasabi yung anong susundin na global consensus. Okay, hindi yung global consensus na sinet ng China or sinet ng Nigeria or iba. Ang susundin nyo ay kayo mag-usap ng seller at saka yung buyer. Okay, bakit? Siyempre, barter nga tinatawag. Naalala nyo nung una, nung wala pang pera. Ang ginagawa nila, meron silang marketplace na kung saan magtipon-tipon at ipalit yung kanilang goods sa ibang goods. Ipalit yung kanilang ginto sa ibang goods. Ganun, mga pagkain. For example, palit nila yung isang karat nila ng 5 manok. So, ganun ang ginagawa natin dito sa Pi. So, nakadepende kung ano yung value na gusto mong ibigay dun sa merchant or dun sa seller, dun sa kaniyang ibinebenta. Katulad nito, sa Malaysia to nangyari. Okay, nakabili siya ng PC set. Binili niya ng 18.5 Pi. Ngayon, ang worth nito sa dollar is $1,165. So, sa kanila yan. Yun yung decision nila na pag nag-agree yung seller at saka buyer, kaya merong transaction na nangyari. Okay, so wag yung ipilit naman sa, bakit din yung sinunod yung ganitong-ganito? Hindi eh. Nasa sa kanila yan kasi barter nga, di ba? Sila ang magde-decision dun sa kanilang transaction kung anong mapag-agreehan nila. Okay? In the long run, ang mangyayari dito mga Lodi, dito na magkakaroon ng stabilization or ma-stabilize yung price ng Pi dito habang nagkakaroon ng transaction. Ang market na ang magbibigay kung ano ba talaga ang price or value ng Pi token, ng isang Pi token. So nakadepende din yan dun sa mga application na nabibuild sa ecosystem ng Pi Network. Kaya kung maganda yung pag-build nila, kung maraming mga magagandang project na nabibuild tapos nagagamit natin, pwede natin gamitin din. Maraming mga investors, maraming mga ibang tao din or ibang developers papasok dito sa Pi Network, mag-build na kanilang application para magamit natin. So, nagkakaroon dun, okay, tumataas ang value ng Pi doon. Sa ngayon muna, itong barter na ginagawa natin dito sa enclosed mainnet is nakadepende sa'yo kung ano ang mapag-agreehan nyo dun sa buyer at saka seller. Okay? So, ayan. Ano pa? Eto. May tumanggap na din. Hindi ko alam kung Korea to. Sa Korea to kasi, ayun kasi may Korea din. Pero, nagkakaroon na sila ng transaction. May, etong resto na to ay tumatanggap na ng Pi. O yan o. Send payment 0.45 Pi. So, medyo mas mataas ang kanilang value sa Pi dito. Kasi, nakakain ka ng ganyan, 0.45. So, mas mataas yung value na binigay nila. Nakadepende nga yan dun sa merchant at saka yung buyer. Okay?
ito siguro yung owner, siya yung bumili, ayan, tumatanggap ng Pi. Kaya kung gusto nyo gamitin yung Pi nyo mas mataas, di pumunta kayo dito sa resto na to. Saan ba to? China ba o Korea? Okay? Next naman, eto, payment received 0.20. Okay, hindi nila inilagay kung yan yung ginamit nilang. So, nakapag-purchase siya ng product. Di ko alam kung anong klase ng product yan. Basta 0.20 Pi. So, medyo mataas din to. Pero di ko, baka naman siguro sapatos, damit. Pero okay na yan, okay? Kasi may mga merchant na tumatanggap talaga at nag-agree sila dun sa kung anong gusto nilang dalawa. Okay, mag-agree tayo dito. Parang kung ako, so bibiling ko yung cellphone mo, bibiling ko ng isang Pi. Gusto mo ba? Kung bibigay mo, then isisend ko sa iyo yung Pi, isisend ko sa iyo yung isang Pi, isisend mo yung phone sa akin. Parang ganun lang. Okay, so yun ang kagandahan nito. So yung Pi token ay pwede nang magamit. So katulad nito, nag-offer din siya ng services pag ipapaayos mo yung mga yung phone mo or gadgets mo, babayaran mo siya ng Pi. Pwede niyo din gawin to sa Pilipinas. So ito yung gustong ma-achieve ng core team at na-achieve naman. Okay, yung magkakaroon ng barter, magkakaroon ng transaction, magagamit yung Pi. At the same time, habang nagmamigrate yung mga applications papunta sa network or sa ecosystem ng Pi Network, sa mainnet, para talagang anytime pwede natin gamitin yung mga applications na yun. Okay? At ang ibayad natin syempre Pi token. Parang ganun lang. So ito ay magandang start sa Pi Network. At tandaan nyo, sabi nga ni Nicholas din, mahaba-haba. It takes time para mag-build ng maayos na ecosystem, na project. Sa lahat, kahit hindi sa mapa-crypto man yan or mapa-business man yan, okay? It takes time para ma-perfect or maayos or magkaroon ng magandang kinabukasan or value ang isang project. It takes time. Hindi siya ngayon gagawin mo, bukas maayos na. So, expect nyo pa na marami pang mangyayari dito sa ecosystem ng Pi Network. Di natin alam, may ups and downs ang mangyayari. Pero ngayon, good start kasi nga yung gustong i-achieve, yung gusto nating ma-achieve dito sa enclosed mainnet ay nagawa na. Okay, at tuloy-tuloy pa rin yan. So, yun lang ang update natin dito sa Pi Network, mga Lodi. Kung meron kayong mga questions, ilagay nyo lang dyan sa comment section. So, yung mga hindi pa nakapag KYC, mag-KYC na kayo. Make sure nyo lang na lagi nyo may check yung app nyo kasi baka darating yung time na nabigyan kayo ng slot para magkapag-KYC kayo agad-agad. Okay? So, yun lang mga Lodi. Ako si Trogi and thank you so much for watching. Bye!